Bullish sign ba o masamang sinyalis ang pagka-delay ng Binance listing dito kay Pi Network? Kaya yan po ang malaking katanungan na siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Habang ang karamihan po sa mga crypto ay nagmamadaling mailista sa mga malalaking exchange platforms gaya po kay Binance, si Pi Network naman ay tila may ibang plano. Kaya ang tanong ngayon ay strategic move ba talaga ito para sa long-term growth o baka man pinapatagal lang talaga ng walang direksyon. Kaya sa video na ito ay iisa-isahin po natin ang mga posibleng dahilan kung bakit na-delay ang Binance listing dito kay Pi Network at kung ano po ang epekto nito sa presyo ni Picoin at maliban dito ay kung ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga interesadong traders at investors dito kay Pi Network. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ngayon isimulan po natin sa unang katanungan kung bakit nga ba hindi pa nalilista itong si Pi Network dito kay Binance. Dito sa mundo ng crypto, isa po sa mga pinaka-inaabangang milestones ng isang coin ay ang paglista nito sa malalaking exchanges gaya po ni Binance. Pero si Pi Network hindi pa rin nagpaparamdam. Yan hanggang ngayon. Ayon sa mga reports ay hindi pa raw priority ni Pi Network ang malista kay Binance. Kaya ang tanong dito ay bakit kaya? Ayon po sa Pi Focus X, yan, dating Twitter po yan, Pi Focus X account ng na Pi News, yan, Pi News last 24 hours. Ang delay daw ay isang strategic move. Yan, hindi muna nila gustong sumabak sa hype or speculation. Ang target ngayon ng Pi Network ay ang real world utility. Ibig sabihin ay gusto nilang magamit si Picoin sa totoong buhay. Tulad po ng pagbili ng produkto, pag-access ng serbisyo, at hindi lang basta-basta trading. Gusto po ng team na magkaroon ng sariling ecosystem itong si Pi, kung saan ay may tunay na demand sa token. Hindi lang ito pump and dump na project, kung saan sasabog sa umpisa, tapos babagsak bigla ang presyo. Ngayon is ano naman po ang epekto ng listing delay na ito sa presyo ni Picoin. Ayan, ngayong araw, si Picoin ay siya po ay bumagsak. Ayan, bumagsak ng higit 3% at bumaba po siya sa presyong 0.56 or 56 cents. Sa nakaraang 24 oras, ang presyo po ni Pi ay gumalaw lamang sa pagitan po ng presyong 0.6087 at saka 0.56. Ibig sabihin ay kahit na green or positive ang kalagayan ng crypto market sa pangkalahatan, si Pi ay hindi pa rin makabawi. Maraming Pi Network community members ang nagsabing ang Binance delay ang pangunahing dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang pagbaba ng value nito. Pero teka lang, hindi ba ito dapat ikabahala? Hindi sa lahat ng pagkakataon. May ilang analyst ang naniniwala na ang delay na ito ay maaaring maging positive para sa long term. Kasi kung sakaling malista agad itong si Picoin kay Binance, baka ang mangyari lang ay maging target ito ng mga short-term traders. Kapag ganito, mataas nga ang simula pero mabilis din itong babagsak dahil sa massive sell-off. Ang ginagawa ngayon ni Pi ay pinipigilan muna ang market manipulation, lalo na ang mga early whales. Kung ililista agad ito, malaki po ang tsansa na maipon ng iilang tao ang malaking bahagi ng supply at makokontrol nila ang presyo. Ngayon is paano po ito makakatulong dito kay Pi Network sa long term? Ayan, kapag hindi po muna nailista itong si Pi kay Binance, mas may tight control ang team sa tokenomics nito. Mas naayos po nila ang circulating supply at mas napoprotektahan ang coin laban sa mga pump and dump scenario. Isa pa ay nakakapag-focus sila sa merchant adoption. Ibig sabihin ay gusto po ni Pi Network na masanay ang mga users na gamitin mismo ang coin sa pagbili o pag-avail ng mga serbisyo. May mga balak po silang i-integrate si Pi sa in-app purchases, decentralized apps at saka maging sa mga payment systems. Kapag naging mas matatag po ang ecosystem, mas mataas po ang chance na tumaas ang presyo ng coin kapag nalista na ito kay Binance o sa iba pang mga major exchanges. Ngayon is ano na po ang epekto nito para sa mga users
at investors ni Pi Network. Yan, ang delay na ito ay hindi lang para sa presyo kundi pati sa pagbuo ng committed community. Kapag hindi po agad kapag hindi po agad malilista kay Binance ay naiengganyo ang mga holders na manatili po sa project at hindi agad magbenta. Ang ganitong uri po ng strategy ay nakakatulong po sa long-term loyalty ng mga users. Ang mga naiwan ay kadalasang naniniwala sa vision ng project at hindi lang dahil sa kita. Bukod pa dyan ay may posibilidad na si Pi Network ay naghihintay ng regulatory clarity. Hindi madali ang legal requirements para sa mga crypto projects. Kaya kung maglalabas sila ng coin kay Binance nang hindi pa ayos ang mga dokumento or legalidad, baka ito pa ang maging dahilan ng problema sa hinaharap. Ang pag-aayos po ng compliance ngayon pa lamang ay nagpapakita ng pagiging seryoso ng project. At syempre, nakakakuha po ito ng respeto mula sa mga institutional investors. Sunod nating tanong dito ay dapat ba tayong kabahan sa kasalukuyang pagbaba ng presyo ni Picoin? Habang kasalukuyang presyo po ni Picoin ay bumaba sa presyong 0.56 at may posibilidad pa raw na baka bumagsak ito na sa presyong 0.54 ayon sa ilang prediction, hindi ito dapat ituring na katapusan ng mundo para sa mga Pi holders. Ang tinatawag po nating short-term bearish movement ay karaniwan po sa mga bagong projects. Pero kung may solid fundamentals at saka community support, may chance pa rin itong bumawi. Hindi naman ibig sabihin ng mababang presyo ay wala ng pag-asa ang coin. Sa crypto, ang mahalaga po ay adoption, utility at saka transparency. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Picoin. Para sa atin, ang delay po sa Binance listing ay may dalawang mukha. Una, medyo nakakadismaya dahil gusto natin makita si Picoin sa mga malalaking exchanges para tumaas ang liquidity at madali itong i-trade. Pero sa kabilang banda, kung totoo ngang strategic move ito, makikinabang din tayo sa bandang huli. Kapag naging stable at tunay na useful itong si Picoin, magiging mas madali na para sa atin na gamitin ito sa pang-araw-araw. Maaaring magkaroon po ng merchants dito sa Pilipinas na tumatanggap ng Pi bilang bayad. Magiging parte na rin tayo ng tinatawag na real-world use case adoption. At kung sakaling tumaas ang presyo ni Pi dahil po sa matibay na ecosystem, malaking potensyal po ang kikitain natin kung hawak pa rin natin ito by that time. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito is ang delay ng Binance listing dito kay Pi Network ay hindi natin dapat katakutan. Dito sa mundo ng crypto, mas gusto ko ang mga project na slow but sure kaysa sa mga mabilis sumikat pero mabilis ding mawala. Si Pi ay parang nagbebenata pa lang, yan, or nagbibinata pa lang. Hindi pa siya handang humarap sa spotlight pero pinapalakas po niya ang kanyang sarili para sa pagdating ng tamang panahon ay handa na siyang mag-perform. Kung isa ka pong investor na naghahanap ng quick profit, baka hindi para sa iyo itong si Picoin sa ngayon. Pero kung isa ka namang long-term believer sa potensyal ng utility-based cryptocurrencies, maaaring si Picoin ang isa sa mga coins na dapat mong bantayan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.